Hello, kumusta mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga bago pa lang sa ating vlog, ako nga pala ang inyong kabayan na si Ellie dito sa Poland upang maghatid sa inyo ng mahalagang impormasyon at makulay na adventure dito sa Poland. At sa video ito ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyo at ang pasahod bilang isang direct hire na factory worker dito sa Poland. Bago natin umpisahan ang ating pag-uusapan, doon sa mga bago pa lang po sa ating vlog ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at patap na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. At ganun din po sa ating Facebook account. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-follow, mag-like at i-share na rin ang ating video para sa iba pa nating mga kababayan. At kung handa ka na, let's go! Umpisahan na natin. At kabilang nga sa pag-uusapan natin ay ang mga requirements, mga qualifications, mga benepisyo, sweldo, isama na rin natin yung mga deductions at yung take-home pay, yung linis na makukuha natin sa ating sweldo na may tatabi nating pera. At kung saang factory kami nagtatrabaho. Okay? So itong pag-uusapan namin ay based po ito sa mga personal experience namin nung kami ay nag-apply as a direct hire dito sa Poland. At ang mga requirements po na kinailangan ipasa para makapag-umpisa kami sa aming application ay simple lang. Ito po ay ang passport, temporary residency card, at ang inyong PCEL number. So yung tatlo na yan po, ang unang-una na hahanapin nyo po ay hahanapin ng employer kapag kayo ay nag-apply as a direct hire dito sa Poland. So, yun po ang mga requirements na hinahanap kapag kayo ay mag-apply as a direct hire. But, as I said, this is from our personal experience. So, sa ibang company po, meron pong tumatanggap ng direct hire na kahit wala pang TRC. So, ganun po ang kalakaran dito sa Poland. Okay? At ano naman ang mga qualifications? And dito naman sa trabaho namin ngayon, ang mga qualification na hinahanap ng employer ay kailangan nakakapag-English or nakakaintindi ka, can speak or can understand English language. At least ganun. Mostly sa trabaho, so ang mga nakakasama namin, dahil nga direct kami, maraming mga lokal. Mga Polish, mga Ukrainian, at karamihan nga sa kanila ay hindi nakakapag-English. But, nire-required ng aming company na at least nakakaintindi ng English kasi doon sa mga instructions na ibibigay sa amin, meron pong English translation. Kung hindi nakakaintindi ng Polish language, so pwede po doon magbasa sa English translation ng kanilang mga instructions. Kaya ganun po ka-importante sa kanila ang English language, lalo na in terms of safety, mga safety precaution. So, yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit nire-require talaga na marunong at nakakaintindi ng English. Okay? At pangalawang requirement, dapat physically fit. Yung kaya natin magtrabaho kasi kaya natin mag-perform ng mga task na ibibigay sa atin. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung anong klase ng trabaho ang napasukan namin as a direct hire. Okay? But sa ngayon, focus muna tayo sa mga qualifications para hindi magulo yung usapan. Okay? At pangatlong requirement, minsan tumatanggap naman sila ng mga estudyante pero at least na-reach nila yung minimum 8 hours per day. Ang pasok po kasi namin is 4 days a week. Then magde-day off ng isang araw or dalawang araw, almost 2 days. Then pasok ulit ng another 4 days. Minsan 5 days. So ang importante po na ma-fulfill po yung time na nire-require ni company. Kahit student ka, kung kaya mo mag full-time job, so okay lang yan. Okay? So, yun po ang pangatlong qualification. Una, English, kailangan nakakaintindi at nakakapagsalita. Pangalawa ay physically fit. Then, pangatlo ay full-time worker. Physically fit, dito may medical po sila. Kaya, malalaman nila kung meron kayong mga problema, di ba, sa kalusugan or something ganyan.
based on our experience po, no, dito sa company namin. So ganun po ang ginawa, may medical. But don't worry about sa medical kasi hindi naman po sila masyadong mahigpit. Kung maliliit lang naman ang mga problema or mga like hindi naman ganun kalalang sakit or hindi nakakahawang sakit, so I think hindi makakapasok pa rin naman po kayo. Okay? Then, pangatlo sa pag-uusapan natin ay ang mga benepisyo o yung mga benefits na matatanggap bilang direct hire. So, isa-isahin natin. So, meron po silang tinatawag na Medicare. Ito po ay isang private healthcare insurance maliban po sa government insurance natin na binabayaran natin sa tax, which is magagaling po yon sa ZUS. Yun po ay automatically, yung tax na yon from the government ay automatically deducted po yun sa ating salary. Kaya meron tayong tinatawag na gross salary dito at merong net salary. So, lahat po ng public hospital, libre po ang pagpapagamot natin. But, kung bakit merong ino-offer itong si company, it's an optional naman po kung gusto nyong kumuha ng extra medical insurance. Okay? Kasi ganito po ang sitwasyon. Kapag sa mga public hospital po tayo, minsan, komplikado po kasi sa sobrang dami ng tao dahil nga libre, sa sobrang dami ng tao na pumupunta doon, kailangan mo mag-antay ng napakahabang ng ilang araw or minsan inabot pa ng buwan, depende sa sakit. But kung mga general check-up lang naman, so I think hindi naman siya abutin ng 1 linggo bago ka makapagpa-schedule. Diba? So ganun po ang problema sa mga public hospital dito. Hindi po mabilis na makakapagpa-check up. Kaya ino-offer ni company itong Medicare. Ito pag-usapan na lang din natin para ma-idea kayo, no? Medicare, which is, ang babayaran mo lang naman dito, kung hindi ako nagkakamali, nasa, lang siya, nasa 50 plus, I think, mga ganon. Hindi siya abot ng 100 zloty. So, itong Medicare na to, lahat po ng mga tie-up private hospital or clinic nila ay covered na, kasama na po dyan yung dental care, yung mga ganyan. Sa mga private clinic kasi or hospital na tie-up nitong Medicare na ino-offer nila, so ano na po tayo, covered na po tayo doon, insured na tayo, wala na tayong babayaran. But meron pong certain amount na i-deduct sa salary natin every month, which is yun po yung less than 100 zloty. Okay? But para sa akin, good pa rin yan. Hindi siya mabigat. Kasi kamo, paano kung may sira yung ngipin natin, di ba? Based on our experience, pupunta ka sa public hospital, matagal ang appointment, abutin pa ng 3 months, kailangan mo nang magpabunot. Ngayon, wala kang choice. Pupunta ka sa mga private clinic or dental clinic. At pagpunta mo doon, sisingilin ka ng pagkamahal. Okay? Samantala ito, magbabayad ka lang ng certain amount. Then, kung gusto mo namang gamitin o magpalinis ka lagi ng ngipin, pwedeng-pwede, mapapakinabangan mo, di ba? So, ganun po siya ka-importante. Then, pangalawa, sa mga benefits na makukuha natin, maliban sa Medicare at saka sa public health insurance na binabayaran natin every month, meron din po silang multi-sports na ino-offer. Again, magbabayad ka lang ng 50-something zloty. Then, access mo na yung mga gym, fitness gym dito na any fitness gym dito na malapit na accredited niya, like meron tayong sports, may dalawa na nasa mga mall nakapwesto, yung isa yung Zedrofit. Magbabayad ka ng 50 zloty, then free na po yung access nyo doon. Wala na kayong babayaran doon sa gym. Unlimited po yan every month habang nagbabayad kayo nitong multi-sports na in-offer ni company. So sa halagang 50 zloty lang, accessible nyo na, unlimited na sa gym. And then, meron pa pong ibang mga recreational activity like gusto nyong mag-swimming, mga indoor swimming pool. Yan, free na rin po. Kasama na yun doon sa binayaran nyo na 50 zloty every month. So, napakaganda po nitong benefit na to, ay nitong access na to sa multi-sport. Dahil sa halagang 50 zloty lang, ma-access na natin, makakapag-gym na tayo. At hindi naman kasi dahil gusto natin magpaganda ng katawan, no, kundi maging healthy. Kasi sa gym, meron pong mga sauna, pwede kayo makapag-exercise doon. Maraming mga equipment dito na pwede nyong magawa para makapagpapawis. Minsan, alam mo yun, exercise is important din po sa ating health. Pangalawa, yung sa nasabi ko na indoor na swimming pool. Doon sa swimming pool, may mga sauna, mga ganyan, makapag-jacuzzi na kayo.
So wala na kayong babayaran doon, 'di ba? So napakagandang benepisyo nito. At meron pang iba, hindi ko nababanggitin kasi napakarami. Okay? At pangatlo sa mga benepisyo na ibibigay ay itong gift card. Itong gift card nila, nagbibigay sila ng twice a year. Hindi nga lang pare-parehas ng amount. Minsan, kasi may mga factor na nakaka-affect, but mostly na marireceive mo from 1,000 up to 2,000. 1,000 to 2,000 500, something like that. Kasi yung iba, kwento nila naka-receive na sila ng 2,500. So, hindi nga lang siya consistent na ganong amount, but nagra-range siya sa ganong amount, okay? At binibigay po yan twice a year, every April, month of April at saka December. So, yan po ay parang pinaka-incentive or bonus na lang din nila sa inyo, ay sa mga empleyado. Isa po yan sa mga benefit na nakukuha dito sa company ngayon na pinagtatrabaho namin. Then, maliban dyan, meron din po silang annual bonus or 13th month pay. Guys, gusto ko lang linawin sa inyo, no, na kapag direct hire po kayo, hindi lahat ng company ay nagbibigay ng mga ganitong benepisyo. Maswerte lang siguro kami na napunta kami sa company na to dahil napakarami nilang binibigay ng mga benepisyo. Tulad nito, may annual bonus pa, yung, or kung sa atin tinatawag na 13th month pay, na equivalent po sa kung magkano po yung sinisweldo natin every month. Okay? So, same lang din po na computation sa atin sa 13-month pay. At aside from that, paid leave po tayo. Kasi kapag nasa agency, kapag agency po tayo, no work, no pay. But kapag direct, isa sa mga benepisyo, pag direct hire sa company ay paid leave, may paid leave po tayo. Like kung magkakasakit, may maternity leave, paternity leave, meron pang iba. Actually, hindi lang yan, mga nabanggit ko, meron pang iba. Pag example naman, may na-aksidente, so bayad po yun habang nagpapagamot yung empleyado. Okay? So, ganun po yung mga benefits na nakukuha namin. Then, tapos na tayo sa mga benefits. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang salary. Dito sa company na to, based on our experience, may dalawang stage po ng contract. Yun po yung una, probationary contract na 2 to 3 months. Parang i-observe muna kayo kung kaya nyo ba yung trabaho. O kasi yung iba, medyo masilan sa trabaho, pihikan, di ba? So, malamang after 1 month or 2 months, mag-resign agad. So, meron po silang tinatawag na probationary. Under training, under observation pa rin po kayo. At ang sweldo na matatanggap natin, based po doon sa basic salary na pinirmahan namin, no? So, nasa 3,800 zloty po yun per month kapag kayo ay under probationary. Then, ang binigay sa amin ay 2 months lang po. So, 2 months po kami magti-training, dinoobserbahan. Then, after that, pipirma na naman po kami ng panibagong contract. But, as of now, doon sa work permit namin, ang nakita namin is 3 years. So, expected namin na ang pipirmahan namin kontrata, dahil ngayon under probationary pa rin kami, ang pipirmahan namin kontrata is for 3 years after ng probationary period namin. At ang offer sa amin na salary per month, net na po ang pinag-uusapan natin. Hindi ko nababanggitin yung gross kasi ang pinaka-importante sa lahat is net. Kung magkano yung approximate amount na ibibigay sa atin. So, ang offer naman sa amin ay 4,200 zloty per month. Okay? So, pagtapos ng probationary contract namin, ang offer sa amin ay tumaas po from 3,800 zloty to 4,200 zloty per month. Okay? Kayo na bahala mag-convert into Philippine money. Basta, yun po yung nasa contract namin. At maliban doon sa sahod natin, pag-usapan din natin ang mga additional additional amount na pwedeng maidagdag doon sa salary natin, sa basic salary natin. Kasi meron po silang tinatawag na night differential. Kapag kayo ay pumasok sa trabaho from 6 p.m. to 6 a.m., ay meron po kayong matatanggap na plus 30% doon sa daily salary nyo. Like for example, ang computation mo sa 1 day salaries nasa 24.40 per hour. So, more or less nasa mga 200. So, 200 plus 30%, sasabihin na natin meron pa yung dagdag na 60 zloty. So, ganun po. Pag may night differential, kasi dito sa company namin may night differential, plus 30% po ang may dadagdag doon kapag kayo ay pumasok ng panggabi. Okay? At meron din pong overtime. So, normally sa overtime,
yun talaga, dagdag yun sa kikitain natin. Kapag marami kayong overtime, mas malaki ang pwede nyong kitain. But aside from that, meron pang 10% na idadagdag po sa sweldo natin kapag tayo ay nag-overtime. For example, ang overtime natin ay 4 hour. Then kumita tayo ng 100 zloty within that 4 hour. Plus 10%, so magiging 110 zloty na po yung makukuha nating amount. Sample computation lang po yan, but hindi po yan yung eksakto kasi minsan hindi naman perfect yung ano natin, di ba? Yung rate natin. So, ganun po ang isa sa mga pwedeng idagdag sa salary, overtime at saka night differential. Then, meron din po kami tinatawag na premya or yung tinatawag na monthly bonus. But itong monthly bonus na to ay hindi po siya consistent. Hindi siya consistent. Occasionally lang. Kasi may condition. Kapag tumaas yung waste material nyo doon sa allowance na binigay ng company, so wala kayong makukuhang bonus. Pero kapag hindi nagalaw yung allowance para sa waste ng materials, so may makukuhang bonus. Okay? So ganun po 'yun. But ang bonus ay nasa 15, di ba? 15% and above yung maaari nyong makuha. It depends on the scenario na lang. Okay? Basta 'yun po yung pinaka mababa, minimum 15% makukuha nyo sa monthly bonus kapag mayroong makukuha. Okay? Then, i-summarize ko, kwento ko lang din sa inyo, yung salary kapag nasa regular contract na kayo, halimbawa yung basic nyo 4,200, dito to sa company namin kasi hindi ako sure sa ibang company as a direct hire kung meron din ganito. Halimbawa 4,200 zloty plus 30% kapag may night differential plus 10% overtime, tapos nasagad mo yung overtime sa 40 hours, something like that, nasagad mo. And then plus may 10% pa na additional, plus mayroon ka pang monthly bonus na marireceive based sa mga kwento ng mga nauna sa amin dito, ng mga kababayan natin. Minsan umabot sila ng 7,000 zloty. Kumikita sila ng 7,000 zloty sa isang buwan. But regularly, ang kinikita lang kapag wala kayong mga overtime, normal lang, plus night differential, so nasa mga 4,000 to 5,000 ganyan. Okay? So sana po ay malinaw sa inyo about salary. Okay? As a direct hire dito sa Poland. Based po yan sa personal experience namin. Ngayon, siyempre itatanong nyo na rin, ano ba yung mga possible deductions? Paano sa bahay, sa transportation? So sabihin ko na rin sa inyo, kwento ko na rin. Ngayon, ang renta po namin sa bahay per head kasi couple naman kami dito. I-compute ko na lang per head kasi pinag-usapan natin kanina salary per person. Okay? Binabayaran namin is 500 zloty per head. Kasama na po doon yung kuryente. Tubig, hindi na namin binabayaran. But swerte lang kami dito sa inupahan namin kasi medyo mura, maliit lang siya. Talagang makakapagpahinga, komportable kahit paano, may sariling banyo, may sarili kaming shower, may sariling kusina. Pero napakalit lang, studio type lang talaga. But again, importante, komportable naman kami. So ang binabayaran namin monthly per head 500 zloty. Kung dalawa, 1,000 zloty. Kasi couple kami dito. Okay, so yun po ang deductions na maaring makaltas sa sahurin namin. Okay? Then ngayon magkano na lang yung take home pay? So, yun, i-compute nyo na lang sa basic salary, sabihin na natin 4,200, i-minus mo yung 500 zloty. So, may matitira pa sa yung 3,700 zloty. Teka. 3,700 zloty. So, more or less, nasa 50,000 pesos po yan. No? Nasa 50,000 pesos po kung di ako nagkakamali. So, yun po yung maaari nating malinis na pera na mahahawakan. Na bawas na po yung mga bahay, kuryente, transportation, at saka sa transportation pala, hindi ko nabanggit, nasa 115 zloty lang naman per month ang monthly ticket sa bus. Kasi meron pong pwede kayo bumili per day, pwede rin naman monthly, pero mas makakatipid kayo monthly. So kinumpute ko na lang as a 100 something ganyan ang
ang babayaran nyo para sa transpo. Sa bus kasi dito wala silang company service. So kayo talaga ang mamamasahe. So kung kukuha kayo ng monthly ticket sa bus, so mas makakatipid kayo kung monthly nang kukunin nyo. Okay, pero sa ibang company meron po silang private service. Okay? Then, last na pag-uusapan natin, anong klase naman ng trabaho ang napasukan namin. As of now, nagtatrabaho po kami sa glass factory. Yung glass na ginagawa namin doon ay glass po ng mga sasakyan, yung mga windshield, iba't ibang klase ng sasakyan. So, kung itatanong nyo kung mahirap yung trabaho, masasabi ko sa umpisa, mahirap. Talagang maninibago ka, lalo na glass nga yung hinahawakan mo. Anytime pwede mabasag at minsan medyo may kabigatan, but hindi naman siya lalagpas ng mga 20 kg based sa tansya ko. Hindi siya lalagpas ng mga 20 kg bawat, kahit yung pinakamalaking glass. But sa umpisa yon medyo mahirap kasi hindi mo pagamay, pero kapag nagamay mo na yung trabaho, napakadali na lang, aslin na para ka na lang lalaro-laro mo na lang. Lahat naman ng klase ng trabaho may mga struggle tayong may encounter, 'di ba? Kahit nga nasa opisina ka lang, may mahirap na part din, 'di ba? Stress din. Dito naman sa trabaho namin, physikalan nga yung trabaho kasi may mga binubuhat, ganyan. And then nakatayo ka. Then minsan mapupuyat ka kung pang night shift ka, 'di ba? Yun yung mga struggle dito sa trabaho namin. But overall, ang masasabi ko, mas maganda pa rin kapag direct hire ka dito sa Poland at meron ka ng mga ganitong klaseng benefits. Okay? So, itong mga naikwento ko sa inyo, gusto ko lang ibahagi para at least magkaroon kayo ng idea na kung sakaling ma-hire man kayo as direct hire dito sa Poland at yung company ay hindi nagbibigay ng mga tamang benepisyo, ay meron kayong reference, di ba? Na, ay, bakit hindi sila nagbibigay nito? Direct hire kami, dapat merong ganito, di ba? So, yun po yung purpose. At para naman sa mga nasa under agency, at least maiko-compare nyo kung ano yung kaibahan kapag direct hire at saka under agency. Okay? So, yun nga, no work, no pay. So, yun lang po mga kababayan ng ating pag-uusapan sa ngayon. Kung meron pa kayong mga katanungan, ay huwag kayong mahihiyang mag-comment down below or mag-suggest kayo kung ano yung mga katanungan nyo, ano yung mga content na gusto nyong ipagawa sa akin for the next time, next video. At muli, nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat sa panunood. At God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At sana soon ay magkita-kita tayo dito sa Poland.